Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang ating umaga sa pagbubulay-bulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan sa umagang ito ay tunay na pag-ibig at ang ating pubatayang talata ay masuntuan sa unang Korinto, kabanatang 13, talatang 4 hanggang 5 at talatang 13. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. At sa talatang 13, samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Salamat at purihin po natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Ang wika po sa unang Korinto, kabanatang 13, talatang 2,
Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Sa talata po ito, binanggit ni Apostol Pablo ang tatlo pang kaloob ng Espiritu Santo, gaya ng pagpapahayag, kaalaman, at pananampalataya. Kahit matanggap natin ng ganap ang tatlong kaloob na ito, kahit maunawaan natin ang lahat ng hiwaga, at kahit na mapalipat natin ang mga bundok, kung wala tayong pag-ibig, tayo ay walang saysay. Kung walang pag-ibig, walang kabuluhan ang mga kaloob na ito. Kung walang pag-ibig, walang kapakinabangan ang mga relihiyosong gawain. Ang mga tagasunod ng ibang relihiyon ay nagsusumikap magkamit ng pangrelihiyong kagalingan sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Nagbibigay sila ng pera sa mahihirap, nag-aalay sila ng panahon para sa kawang gawa, handa pa nga sila makaranas ng sakit at kamatayan. Ngunit bakit? Para saan? Sa katapusan, ang lahat ng mga itong ginagawa nila ay para sa kapakinabangan ng taong gumagawa nito. Napakaraming di magandang bagay ang ginagawa sa ngalan ng pag-ibig. Nariyan ang pagnanakaw, pagpatay, at paghihiganti sa ngalan ng pag-ibig. Napakalayo nito sa tunay na kahulugan ng pag-ibig. May mga binanggit sa ating talata na mga katangian ng tunay na pag-ibig. Ang una po, ang pag-ibig ay matyaga at mabait, patient and kind. Ang katiyagaan ay nagpapakita ng napakahabang pasensya, handang maglingkod, handang magtiyaga, nang hindi kinukwenta ang oras o ang magiging kapalit ng paglilingkod. Walang mahabang oras sa kanya sapagkat handa siyang maghintay. Laging positibo sa pagtingin sa kapwa, ang mabait, sapagkat hindi niya pinag-iisipan ng masamang motibo ang iba. Lagi siyang nakapagpapasensya sapagkat inuunawa niya kung saan nanggagaling ang kanyang kapwa. Wala siyang nadaramang anumang pagmamalaki, kung kaya't handa siyang manatili lamang sa tabi o sa likod. Kapag pinagsama-sama sa isang tao ang katiyagaan at kabaitan, siya ay tiyak na nagmamahal at mamahalin. Ang pag-ibig ay hindi magaspang ang asal. Ito po yung pangalawa. Not jealous or conceited or proud. Ang taong umiibig ay nagtitiwala sa kanyang iniibig. Ang sentro ng kanyang mundo ay hindi ang kanyang sarili, kundi ang kanyang minamahal. Kung mayroon man siyang pinagmamalaki, ito'y ang kanyang minamahal at hindi ang kanyang sarili. Sa halip na self-centered, ang umiibig ay nagiging other-centered. Pinahahalagahan niya lagi ang minamahal kaysa sarili. Dahil dito, hinuhubog, pinapanday ng pag-ibig ang pagkatao ng umiibig upang pinakamataas niyang potensyal. Dahil sa pag-ibig, nagiging mabuti ang pagkatao ng isang tao. Ang pangatlo po, ang pag-ibig ay hindi nag-iisip para sa sariling kapakanan. Love is not ill-mannered or selfish or irritable. Makasarili ang tao. Natural na lagi niyang hinahangad ang kanyang inuunawa. Pag-ibig lang ang makapagpapalaya sa tao mula sa pagkamakasarili. Dahil sa pag-ibig, nagawa niyang unawain ang kapakanan ng kanyang iniibig. Pag-ibig ang dahilan kung bakit bumabangon ng tao araw-araw. Pinagkakaloob ang pinakamabuting paglilingkod sa kanyang minamahal. Pag-ibig ang dahilan kung bakit humihinlay ang tao sa gabi para ihanda ang sarili sa paglilingkod kinabukasan. Pag-ibig ang dahilan kung bakit handang magparaya ang magulang para sa kapakanan ng anak. Pag-ibig din ang nagtulak sa marami
marami nating kababayang iwan ang sariling bayan para sa magandang kinabukasan ng anak. Tinitiis ang kahirapan, tinitiis ang kalungkutan, at pinagpaliban ang kasiyahan para sa kanyang sarili. Ang susunod po, ang pag-ibig ay hindi mayayamutin, hindi nagbibilang ng kamalian. Love does not keep a record of wrongs. It does not insist on its own way. Ang taong umiilim ng loob. Laging mas malaki ang kanyang pagpapatawad kaysa kasalanang nagawa ng kanyang minamahal. Hindi pa man nagkakasala ay pinatatawad na niya. Kaya walang saysay ang pagtatago ng listahan ng pagkakamali. Hindi rin ipinipilit ng umiibig ang kanyang sariling pamamaraan. Ang pag-ibig ay nagpapalaya sa halip na umaalipin. Bumubuo sa halip na nagwawasak. Ang pag-ibig ay hindi naiinis sa pagkakamali ng minamahal. Bagkus, inuunawa at tinutulungang maituwid ang mali na iniibig upang mabago at mapabuti ang kasalukuyan tungo sa maayos na bukas. Patuloy po nating ipanalangin sa Panginoon na taglayin nawa natin ang pag-ibig na matyaga at mabait. Hindi magagalitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas. Tulungan na huwag maging makasarili, magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng buhay na ating tayo po ay manalangin. O Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin sa umagang ito sa patuloy na mensahe ng buhay na pinagkaloob niyo sa amin. Ang pag-ibig nawa Panginoon ang patuloy na maghari sa bawat sa amin. Katulad Panginoon ang aming pinagmulay-mulayan. Patuloy ko pong dalangin ang aking mga kapatid na nagsisipag-aral mula sa elementary, high school, college, napapasok sa kanilang mga paaralan. Patuloy na pag-iingat Panginoon ang ipagkaloob niyo sa kanila. Patuloy niyo po silang bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo. Ganyan din Panginoon ang aking mga kapatid na magsisipasok sa kanilang mga kanya-kanyang trabaho. Patuloy din pag-iingat Panginoon ang igawan niyo sa kanila at maranasan na Panginoon ang kasiyahan sa buong maghapong dadaan. Patuloy ko rin po nalangin Panginoon aming mga kapatid na may mga karamdaman. Hindi ko man mabanggit Panginoon ang kanilang mga pangalan. Tinataas ko po sila Panginoon sa iyong mapagpalang kamay. Patuloy niyo po silang hipugin. Paranas ang kagalingan na nagmumula sa inyo. I-bless Panginoon yung mga gamot na iniinom upang makatulong sa mabilis na kagalingan. Dalangin ko rin Panginoon ang aking mga kapatid sa kanilang pangkabuhayan at mga pinagkatiwala yung hanap buhay, mga negosyo. Kay Panginoon na patuloy na magpala sa bawat isa sa amin. At alam namin Panginoon na hindi po kami pagpupulangin sa lahat ng mga pangailangan sa araw-araw. Papuri at pasalamat po sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa ating pagmumulay-gulay ng salita ng Panginoon. A friendly reminder po sa bawat sa atin, we Christ-like in the workplace, mayo at maglingkod. God bless po sa ating lahat.